Magandang araw, class. Ako si Teacher Ivan, ang inyong guro sa araw na ito. Ngunit bago ang ating talakayan, ay marapat lamang nahingin natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ganon, ay mabasbasan tayo at gabayan tayo sa ating bagong malalaman, sa ating bagong talakayan sa araw na ito. Kaya magsitayo tayong lahat o yumuko nang sa ganon ay madama natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya't halina't sabayan akong magdasal. Please bow your heads and let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ayun, batid ko na lahat tayo ay ginagabayan na sa ngayon. Kung kaya't marapat lamang na makinig kayo sa akin. Ngunit bago natin umpisa ng ating talakayan, ay marapat lamang na magkaroon tayo ng alituntunin sa ating talakayan sa araw na ito. Ito ay upang mas matalakay natin ng mas maayos at matiwasay at para pagtatalakay sa ating bago aaralin. Ano nga ba mga alituntunin na ito? Una, marapat lamang na makinig sa itinuturo ng guro. Dapat lamang na kayo ay makinig sa akin nang sa ganon ay hindi kayo mahuli kapag ako ay nagtanong na. Pangalawa, huwag mag-iingay kung hindi kinakailangan. Dahil kapag nag-ingay tayo, lalong-lalo na kung hindi ito konektado sa ating talakayan, ay magugulo hindi lamang kayo, hindi rin ako, kundi pati ang ating mga kamag-aral. Pangatlo, pag may tatanungin, ay hindi marapat na itanong ito kapag nagtuturo ng guro. Dapat lamang na itaas niyo ang inyong mga kamay. Naintindihan ba, class? Kung inyong naiintindihan, ay mabuti kung sa gayon. Ngunit bago natin tuluyang umpisahan ang ating talakayan, ay marapat lamang na tayo ay magbalik-aral. Kaya naman, class, meron ba kayo natutunan sa ating huling talakayan? Kung gayon, maaari bang ibahagi niyo ito? Ayan, mahusay kung gayon. Bago natin tuluyang umpisahan ang ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng isang activity na tiyak na lahat kayo ay matutuwa. At tatawagin natin itong Stand Up, Sit Down Game. Kaya ituturo ko kung paano ito lalaruin. Makinig ng mabuti. Narito ang panuto para sa larong ito. Makikita ang dalawang salita o dalawang pangungusap. Tumayo o umupo sa pagpili ng tamang sagot. Pagkatapos ng oras na inilaan ay hindi na maaaring gumalaw. At para naman sa mga puntos, kapag itong mga karakter na ito ang inyong nakuha, kayo ay may plus points. At kapag kasala Squidward ay may negative.
batid ko kayo ay nag-enjoy. At batid ko rin na alam ninyo kung ano ang ating tatalakayin. Ano nga ba yon? Maaari nyo bang ibigay? Tama! Ang ating tatalakayin ay patungkol sa nobelang Florante at Laura. Saan nga ba nagmula ang Florante at Laura? Ang Florante at Laura ay sinulat ni Francisco Balagtas noong 1935 hanggang 1936 habang siya ay nakakulong. Nang unang edisyon nito ay naglibag noong 1938. Bakit nga ba niya ito ginawa? Ito ay ginawa niya upang sa ganon ay maisiwalat niya o masabi niya kung ano ang kanyang nararamdaman. Dahil sa panahon nito ay ang panahon na kung saan ay ang pananakop ng mga Espanyol. Kung kaya't ang akdang Florante at Laura ay tunay ngang sumikat dahil isa ito sa nagpapakita sa kung anong klaseng kapangyarihan ang mayroon ang pananakop ng mga Espanyol. Kaya naman class, gusto niyo bang malaman kung ano ang kwento ng Florante at Laura? Para yata hindi ko kayo marinig. Muli, gusto niyo bang malaman ang kwento ng Florante at Laura? Ayon, mahusay. Kung kaya't ating tunghayan ang maikling kwento at binuod na kwento ng Florante at Laura. Makinig guys, dahil magkakaroon tayo ng isang activity mamaya patungkol sa Florante at Laura. Ang kwento ni na Florante at Laura. Noong unang panahon sa kaharian ng Albania, may isang matapang na prinsipe na nagangangalang Florante. Siya ay anak ni Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Lumaki siyang mabait at matalino. Habang siya ay nag-aaral sa Atenas, nakilala niya si Adolfo. Noong una parang mabait si Adolfo, pero kalaunan, nagsimula siyang mainggit kay Florante dahil mas magaling ito at mas minamahal ng mga tao. Pagbalik ni Florante sa Albania, siya ay naging magiting na general ng kaharian. Doon niya nakilala si Laura, ang magandang anak ng Haring Linceo. Nagkagustuhan sila at nagmahalan. Ngunit dahil sa inggit nagtaksil si Adolfo. Pinatay niya si Haring Linceo, inagaw ang trono, at ipiniit si Florante sa gubat. Pinilit din niyang pakasalan si Laura. Pero mariing tumanggi ang dalaga. Habang nakagapos si Florante sa gubat, dumating ang isang prinsipe mula sa Persia, si Aladdin. Siya ay isang Moro na itinakwil ng sariling ama. Bagamat magkaiba sila ng paniniwala, naawa siya kay Florante at tinulungan niya itong makatakas. Naging magkaibigan sina Florante at Aladdin. Nang bumalik sila sa Albania, nagtagumpay si Florante laban kay Adolfo at nailigtas si Laura. Samantala, muling nakapiling ni Aladdin ang kanyang iniibig na si Flerida na tumakas mula sa kasamaan ng Sultan ng Persya. Sa huli, nagwagi ang kabutihan laban sa kasamaan. Si Florante at Laura ay nagkatuluyan. At si Aladdin at Flerida naman ay namuhay ng mapayapa. At ang kanilang kwento ay naging paalala na ang tunay na pag-ibig, katapatan at kabutihan ay laging nagwawagi. Ayan nga, at batid kong alam na ninyo kung ano ang kwentong Florante at Laura. Ngayon naman, alam kong lahat kayo ay nalaman kung ano ang kwentong ito. Ngunit, magkakaroon tayo ng icebreaker na kung saan ay tiyak ako mag-enjoy kayo. Kahit ano pa pang inaantay natin, halina't gawin natin ito.
Four, three, two, one. Yan! Batid kong lahat kayo ay nag-enjoy sa ating icebreaker. Kaya naman, magkakaroon tayo ng isang activity. At tatawagin natin ito, Answer Me! Na kung saan ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tatakbo ang activity ito. Kaya halina't tunghayan o pakinggan kung paano nga ba tatakbo ang activity ito. Ang larong ito ay bubuuin ng dalawang pangkat na kung saan ay magpapabilisang sumagot sa crossword. Upang ating lubos na maunawaan ay narito ang panuto ng laro. Narito ang panuto ng laro. Una ay magkakaroon lamang ng 5 minuto ang bawat pangkat sa paghahanap ng kanilang mga salita. Pangalawa ay paramihan lamang sila ng mahahanap na tamang salita sa crossword. At pangatlo ay ang tamang mga word lamang ang nahanap nila ang mabibigyan ng puntos. Narito ang mga unang katanungan na dapat niyong sagutin. At para naman sa susunod na katanungan na dapat niyong sagutin. Narito ang tamang kasagutan para sa patayo. At narito naman ang kasagutan para sa pahingang salita. Ayan! Napakahusay! Batid ko, lahat kayo ay alam na nga talaga kung ano ang ating tinatalakay. Dahil marami sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot.
Ngunit, bago ang lahat ay magkakaroon tayo ng pagsusulit na kung saan kayo ay bubuo ng isang tula. Isang tula na kung saan ay nagpapakita sa pagpapahalaga ng kwentong Florante at Laura. Huwag kayong mag-alala dahil mayroon akong inihandang panuto, ganoon din ang rubrics kung paano nyo ito gagawin. At ito ay ipapasa ninyo sa Google Drive. Nang sa ganon, ay ma-check ko ito kung tama nga ba ang inyong ginawa. Gayon din upang magkaroon kayo ng grado. Kaya't halina't alamin kung paano natin ito gagawin. Ayan! At batid ko malapit na tayong matapos. Ngunit, nais ko muna kayong tanungin, ano nga ba ang inyong natutunan sa araw na ito? Ayan! Nakita ko nga sa comment section. Mahusay kung gayon. At alam na ninyo kung ano nga ba ang kwentong Florante at Laura. Kaya naman, bago magtapos ang ating talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng takdang aralin. Ito ay papasa nyo din sa Google Drive na kung saan mayroon itong due date. Upang sa ganon, ay malaman natin kung sino nga ba ang nakikinig at gumawa nito sa tamang oras. Gayon din sa ating pagsusulit na ibinigay sa inyo. Ano nga ba ang ating takdang aralin? Ito lang naman ay narapat na isulat ang lahat ng karakter ng Florante at Laura. At sagutin ang aking katanungan, bakit mahalagang pag-aralan ang akdang Florante at Laura? Ayos ba, class? Kung gayon, ay maraming salamat sa pagkikinig. Muli, ako po si Ivan Clark Tayan, ang inyong guro sa araw na ito.